Ito, grabe. Akala ko kaalyansa talaga eh. May banat ka agad. Naghayag ka agad ng pagtutol. Ayan po si Pia Cayetano. Nababasa ba yung sinasabi niya? Pia Cayetano. Ayan o. Kuha nyo. Nakalagay dito. I support the call of Health and Child Right Advocate in opposing the appointment of Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communication Office. Isipin mo ganyan kaagad. Pagtutol kaagad. Pagtutol kaagad ni Pia Cayetano na, ayan o, akalain nabibiro ako. Ayan, para makita nyo. Isang paragraph pa lang yan. Mahaba siyang paliwanag dyan eh. Well, kaya ko po binanggit ito. Kasi, actually, hindi pa yata nakakaupo, kapapanumpa pa lang eh. Ni Dave Gomez, veteranong mamamahayag at public relation manager, PR man, kung tawagin namin sa media, ay tinututulang kaagad. Kasi ang punto rito, nito hong si Pia Cayetano, nananalong senador ulit dahil sa tulong ni Pangulong Marcos, member ng Alyansa para sa Pagbabago, Bangon Pilipinas, nitong nakaraang eleksyon ng Mayo. Ang sinasabi niya, sumusuporta siya dun sa mga kabataan na lumalaban tungkol dun sa issue ng kalusugan, advocacy tungkol sa kampanyang pangkalusugan. Kasi ito pong si Secretary Dave Gomez ay corporate communication, mataas na opisyalis po ng isang company na ang negosyo ay tabako tungkol sa sigarilyo. So ngayon, kaagad-agad ang sinasabi ni Pia Cayetano, hindi tumututol siya dahil hindi daw hubagay, baka daw makasama sa kalusugan at imahe ng mga kabataan na ang naging press secretary o Presidential Communication Office na siyang ang obligasyon ay maghatid ng mga impormasyon wala sa Office of the President sa taong bayan. Makakaapekto raw yung kanyang pinanggalingan bilang opisyal ng korporasyon na nagpapatakbo at negosyo ay tabako o sigarilyo. Wow! Nung mabasa ko ito, sabi ko parang ang layo naman. Hindi naman si Gomez nagpunta ng Malacanang para i-promote yung tabako, i-promote ang sigarilyo. Kinuha siya ng Pangulo dahil pinagkatiwalaan para maging press or Presidential Communication Office na mga ngasiwa sa paghahatid ng mga impormasyon laban sa fake news sa kasalukuyang nangyayari at iba pang trabaho ng Cabinet Secretary. Ngayon ang tanong, bakit ginagawa ito ni Pia Cayetano? Kahalal pa lang niya, kapapanalo lang sa tulong ni Pangulong Marcos eh. Baka naman mas magandang tumulong muna siya kaysa sa tumutol. Bigyan ng pagkakataon si Pangulong Marcos, bigyan ng pagkakataon si Secretary Gomez na magawa ang trabaho. At kapag nakita niya na ang ginagawa ni Gomez ay pumapabor doon sa kanyang company pinanggalingan para i-promote ang sigarilyo, saka siya magsalita. Sa kanya sabihin, sandali, hindi maganda yan. Wala namang ginagawa pa, kauupo pa nga lang, hindi pa nga halos nagsisimula eh. Tinututulan na. Alam nyo, pag senador po ang nagsalita ng ganyan, mayroon pang mas malawak na epekto. Alam nyo bakit? Ang isang cabinet secretary, i-endorso ng Malacanang ng Office of the President sa Commission on Appointment. Hindi ko alam kung ito si Pia Cayetano ay magiging member ng commission appointment. Pero kahit hindi, dadaan sa Senado ang appointment. Baka maging problema ito doon sa kanyang paniniwala na baka makasira sa kabataan itong pinanggalingan na trabaho at ngayon magiging trabaho ng isang sekretary ng PCO. Yun po yung yun ang ating kinababahala. Ulitin ko, bakit naman hindi muna pinagbigyan ni Pia Cayetano nirespeto ang ginawang pag-a-appoint ni Pangulong Marcos? Kasi ang Pangulo naman ang lagay dyan eh. Alam ko, hindi naman siya nag-apply dyan, hindi naman siniksik ang sarili dyan eh. Nananahimik doon sa private company, kinuha ng Malacanang,
Dahil kailangan ng Pangulo. Ba't hindi naman, dapat nirespeto muna ni Pia yung ginawa ng Pangulo. At irespeto rin itong bagong sekretary para bigyan muna ng pagkakataon kung ano ang gagawin. Parang kaagad-agad hinusgahan. Sandali, parang gusto niyang palabasin. Galing yan sa pagpupromote ng sigarilyo. Hindi yan bagay maging PCO. Kasi baka maipromote niya yung hindi magandang kalusugan para sa kabataan. Ang layo naman, Pia, pambihira ka naman. Abogado pa naman si Pia. Bakit kaya ganun? Yun po yung aking sariling opinion at interpretation sa nangyayari. Alam mo, kung nanggaling pa yung ganyang komento at pagtutol, kasi malinaw na pagtutol eh. Opposing appointment, Secretary Gomez against Secretary Gomez. Di ba? Kung nanggaling ito dun sa lehitimong oposisyon o anumang grupo na hindi senador, baka ho pwedeng okay lang, katanggap-tanggap pa, karapatan yan. Pero senador na tinulungan ni Pangulong Marcos, kaya naging senador. Sa halip na tumulong sa ginawa ni Pangulong Marcos, tumutol ka agad. Parang kawala ng respeto sa appointing authority, Office of the President. Kawala ng respeto sa isang taong pinagkatiwalaan sa naturang posisyon. Hindi po ako spokesman ng Malacanang, hindi ako spokesman ni Gomez, Secretary Gomez, pero ang aking sinasabi rito bilang mamamahayag sa matagal ng panahon at bilang political blogger, kaya ako nakakapagsalita ako ng ganyan. Bakit hindi mo nabigyan ng pagkakataon? Bakit nawala na ang respeto? Bakit nawala na rin ang utang na loob kung meron man? Pia, iilang tulog pa lang mula nang ikaw ay manalong senador na ang Pangulo, alyansa para sa pagbabago, ang malaki ang naitulong sa iyo. Kaya ka nakabalik sa Senado. Ngayon bumanat ka na kaagad sa authority o choice at gusto ng Pangulo sa kanyang gabinete. Tama ba yon? Kayo po mga nanonood, nakikinig. Tama ba yan? Tinatanong ko lang kayo. Malaya po kayo makapag-comment, react dito sa ganitong klaseng mga galaw ng mga senador at politiko na sana ay dapat tumutulong pero nagiging kaagad-agad ay negatibo kahit sa napakaigsing oras at panahon pa. Di ba? Para bang, bakit mo agad husgahan? Bakit mo kaagad sasabihan ng ganito, ganon? Hindi pa nga nakakaumpisa, kasusumpa pa lang Makalawa lang ho nanumpa. Friday nanumpa. Weekend, wala pang trabaho. Ganyan na kagad. Wow! By the way, si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano at kung ano man ang galaw nila, kayo na rin ang bahala tumingin kung ano ba sila. Sila ba ay kakampi pa ng Malacanang? O traidor na? O nagtatraidor na? Nagtatanong lang po. Please like and share. Pakishare nyo itong mga bidyong ganito para makarating po sa lahat ng mga Pilipinong interesado sa mga nangyari sa ating bayan.